Pag madali kang nakahiram sa tao, huwag mong pahirapang maningil. Di mo alam pinagdadaanan o mga isinantabi niyan para lang mapunan yung sayo. Huwag mong gawing collateral yung pinagsamahan nyo. Kesyo kaibigan, kababata, kamag-anak, kapatid o kahit karelasyon. No reasons. Always settle your obligations on time. Huwag matigas ang mukha. Bukod sa pinaghirapan yan ng tao, makikita din diyan kung paano ka maging responsable at trustworthy sa mga pangako mo. Huwag mong isaalang-alang yung tiwala ng tao sa'yo para lang mapunan niyang problema mo. I'm telling you, higit pa sa pera ang mawawala sa'yo. Huwag nang paabutin kung saan-saan. Huwag tayong kupal. Kung nagseselos ka pa din, kung chine-check mo pa din yung Facebook niya para makita kung may kausap siya. Kung binabawalan mo pa din siya, makihangout sa mga tropa niya, at kung takot ka pa din mawala siya, ayun ang dahilan kung bakit toxic at di kayo nag-go-grow, at di kayo nagiging matured together. Masarap magmahal ng malaya at may tiwala sa isa't isa. Yung nagagawa nyo yung mga bagay na gusto nyo, pero alam nyo yung limits nyo. Yung hindi ka natatakot, mawala siya kasi di ka gagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon nyong dalawa. Mga senyales na may kabit ang asawa mo. 1. Ayaw umabsent sa trabaho. 2. Laging late umuuwi galing sa trabaho. 3. Palaging OT sa trabaho. 4. Hindi mo makausap ng maayos kapag nasa trabaho. 5. Masaya pag pumapasok sa trabaho. So alam na ang kabit niya ay katrabaho. Mga uri ng lalaki. Hipon, patapon ang ulo, maganda ang katawan, nagkalat sa Malate, Cubao at sa palengke. Lollipop. Ulo lang ang mapapakinabangan dahil hindi maganda ang katawan. Bulalo, pangit ang muka, pangit din ang katawan pero masebo at mataba ang utak. In short, brainy buko. Hindi na nga gwapo, pangit pa katawan. Wala pang laman ang utak, pero malinis ang kalooban. Nung nasa Pinas ka, gustong-gusto mong mag-abroad para kumita ng malaki. Nung nasa abroad ka na, gustong-gusto mo nang umuwi para maging masaya. Sa tuwing may mga Pinoy kang kilala na magbabakasyon or uuwi na talaga sa Pinas for good, ang daming nagsasabi na buti pa siya nasa Pinas na. Pag nag-abroad kayo, malalaman nyo kung gaano kasaya mabuhay sa bansang pag-aari natin at kung gaano kahirap maging dayuhan. Ang dami naming OFW na gustong-gusto ang buhay na meron kayo sa Pinas dahil napatunayan namin na walang binatbat ang pera sa pamilyang sama-sama. Maswerte ka kung nakatagpo ka ng lalaking takot sa alak, ayaw sa amoy ng sigarilyo, di marunong magsugal, responsableng ama at asawa. Pamilya ang prioridad, hindi ang barkada. May pangarap para sa pamilya. Misis niya lang ang bisyo niya. Higit sa lahat, misis niya lang ang hot para sa kanya.